Anong tawag ngayon sa mga Filipino workers? Hmm? Anybody? Ang tawag ngayon sa mga Filipino workers ay Metaverse Filipino workers. Oh my God! So ayon po sa balita sa Pilipinas, ang mga Pilipino hindi na ho kinakailangan mag-abroad. Damn, para kumita. So ibig sabihin, kahit nasa bahay ka lang, pwede ka nang kumita. Paggawa ng content. Eto na, pakinggan muna natin ito kapatid. Alam nyo bang maaari kang kumita ng sweldong pang-abroad nang hindi Naririnig nyo ba? Do you hear it? Let me check. Naririnig nyo ba siya? umaalis ng bansa? Hindi naririnig. Okay. Let me recheck it for you guys para yeah. Habang yung aking anak nanggugulo na naman. I-double check natin, kapatid. Ayan. So, sabi dito, hindi na daw kinakailangan mag-abroad pa yung mga Pilipino. Oh, para lang kumita. Aba, naririnig nyo ba? Naririnig pala eh. Ganyan ang diskarte ngayon ng tinatawag na Metaverse Philippine Workers. Kaya naman ang Department of Information and Communications Bakit sa akin Technology hindi ko naririnig? nakatutok sa pagpapalago ng industriyang ito sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Hindi na kailangang mga ibang bansa para kumita ng malaki dahil sa tulong ng teknolohiya ay may oportunidad para rito. Ito'y lalo't lumalaki ang bilang ng mga tinatawag na Metaverse Filipino worker o mga Pilipinong kumikita sa paggamit ng digital platforms at virtual environments gaya ng paggawa ng content o pagbibigay serbisyo sa virtual world nang hindi kinakailangang umalis sa Pilipinas at iwan ang kani-kanilang mga pamilya. Halimbawa nito ang in-demand na trabaho na virtual assistant kasama sa tinututukan ng Department of Information and Communications Technology ang paglago ng ICT industry sa bansa, kung saan kabilang dito ang business process outsourcing o BPO, digital creative industry gaya ng animation at gaming development, digital startups o may kinalaman sa emerging technologies tulad ng artificial intelligence. Kasama sa mandate namin yung ICT literacy and competency development. So marami kaming mga trainings, upskilling, reskilling pagdating sa providing digital jobs. Kasama dyan yung social media marketing, graphic design, using Canva. At ito yung bago, yung Metaverse Filipino Workers. Ang pangit pakinggan, no? Metaverse Filipino workers. Sorry po, natatawa po ako eh. Metaverse Filipino workers. Pero paano kung walang Facebook, no? Paano kung walang Facebook? Paano kung walang social media? Paano kaya ang buhay natin, ano? Imagine nyo ba? Ngayon kasi kahit ano ng mga content gaya niya, pinagkakakitaan ko yung mga siraulong mga content creator, yung kung ano-ano mga pinaggagawa sa social media. Kumikita tayo doon. Pero paano kung walang social media? Paano naman kaya? Di ba? Ayan. Ay, grabe. Kasama dyan yung tinatawag natin na yung mga online games. Bukas Yun, yung online games, pangit ho kasi yun eh. Lalo na kung yung online games yung sugal, masisira yung buhay ng tao, di ba? Although kahit naman po sabihin natin marami mga OFW nasasabihin sa akin, nasa tao naman po yun eh. Ganun po talaga yun eh. Kapag sinubukan mo na at paulit-ulit talaga mahuhook ka na eh. Gato lang yan eh. Ang sa online sugal parang parang pag-ibig na bawal. Ang pangit ko tumawa. Kapag sinubukan mo na yung bawal na pag-ibig at nasarapan ka hindi mo alam yung mali eh. Tama hindi? Pag nag-enjoy ka sa bawal na pag-ibig, okay, kahit alam mo mali, tama para sa'yo eh. Ganon din yung sugal eh. ang DICT sa lahat para sa mga nais sumailalim sa training. Hindi kailangan na maging IT graduate at pwedeng online o face-to-face ito. Binibridge din namin sila sa mga potential employers. Aba, magkakaroon ka pa ng employer. Wow! The best na dito, walang employer, sa bahay ka lang. Social media lang talaga. Sa totoo lang. Social media lang. Tingnan mo si Efraline, tingnan mo si Ruby.
Yung mga kasambahay dati sa Saudi Arabia, ngayon nag-for good sa Pilipinas, di ba? Kumikita sila ng limpak-limpak na pera. Kahit anong i-post lang nila dahil marami na silang followings at gusto ng mga followers nila yung mga pinopost nila. Talagang talagang hook na hook sa kanila yung mga videong nilalabas nila, di ba? So they are earning money. Not only that, si Ruby, kilala niyo si Ruby, di ba? Yung kasambahay dati sa Saudi at si Efrain. Siguro without the online gaming na sinusuportahan nila, do you think magfo-for good talaga sila? Kasi kukulangin ka kapatid eh. Kahit nasabihin mong full-time vlogger ka sa Pilipinas, malaki lang naman ang kikitain mo talaga when you are in the Philippines kasi yung conversion ng peso, ng dollar at peso sa social media mataas, di ba? Pero kung halimbawa nasa abroad ka, hindi mo mararamdaman na malaki ang kinikita mo sa social media eh. Like for us, hindi namin nararamdaman, ako personally po no, hindi ko nararamdaman na malaki yung kinikita ko sa social media kasi yung dollar, which is yung kinikita ko sa social media, nako-convert sa US sa Great Britain pound eh. So hindi mo mararamdaman talaga, unlike if you are in the Philippines. Kaya maraming mga OFW na nag-for good sa Pilipinas and, making life with the social media because they really appreciate the incomes or the earnings that they are having or they are getting from the social media kasi nga po malaki ang palitan ng dolyar at ng piso. Converted na yun eh. Kung ba naman kikita ka na sabihin mo na mababa mo na dyan 50,000. Diba? 50,000 peso. Halimbawa lang kung mahina-hina pa yung kita mo, yung mga views mo. Pero paano kung nagbo-boom ka na? Di yung 50,000 pesos mo, baka maging triple pa yung 4 times, 5 times pan lumaki yun, di ba? fact, yung mga kinukuha din naming mga resource persons or trainers, sila mismo from the industry, potential employers or companies na sasalo sa kanila after nila mag-graduate. At para mailapit ito sa mas nakakaraming mga Pilipino, suportado ng Ang pagkakaroon ng online social media vlogging din kasi, it can be, how would I say, para siyang nakokompromisa yung integrity ng pagbabalita. Kasi nowadays, social media ka tapos marami kang followings, lapitan ka ng isang mga kandidato, lapitan ka ng mga followers ng mga politiko, lalasunin ng utak mo, etc. etc. Alam mo yon, yung tipo na nagagamit na yung social media mo sa mga hindi totoong mga balita o mga fake news, misinformation na hindi mo sinisearch. Nakakatakot din na social media, by the way. Yung hindi mo alam na yung kinikita mo hindi worth it kasi yung mga binabalita mo hindi magaganda, hindi totoo. Kagawaran ng isasagawang caravan sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang ang Palawan ng YGG Pilipinas, ang regional partner sa bansa ng Yield Guild Games. What we want to do is really grow the number of communities and community leaders around the country. So even as we're not there, lumalaki ang ating footprint at ang ating impact in those areas. It's when we empower really the communities to learn amongst themselves, to teach each other, to trust each other. Maalagaan niya na maipakita na may oportunidad na matuto at kumita dito dahil ito ang hinahanap ng tao. Magsisimula ang naturang caravan sa Abril at magtatagal hanggang Agosto. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So ayan, ang ganda ng kanilang title, Metaverse Filipino Workers. Ayan na. Itong mga OFW na na tawag dito. Mga OFW po na gusto maging social media. Hindi ko masisisi mga Filipino OFW why they are turning into social media. They are earning Totoo yun Pero not everyone earn money from the social media. Kapag lalo na kapag mali yung diskarte mo. Mali yung diskarte. Kasi yung nangyayari ngayon, follow to follow, payakap daw, kung ano ng mga pakulo ng mga Pilipino na sila lang naman ang gumagawa ng mga ngayon nung organic talaga na pagkapanahonan na kami sa social media, wala namang ganun
Wala namang payakap. We're not engaging, we're not encouraging people to follow us eh. Tao na talaga ang nagfa-follow sa mga matatagal na at veterano na sa social media. Nowadays, hindi eh. Yung mga gusto mag-social media influencer, yakap, payakap, bla bla bla, kung ano mga mga pinagsasabi para lang makagay. Hindi ko naman sila masisi kung